Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Nang panahong iyo'y sinabi ni Jesus, Ama, Panginoon ng langit at lupa, salamat sa iyo sapagkat inilihim mo ang mga bagay na ito sa marurunong at matatalino, at inihayag mo naman sa mga may kaloobang tulad ng sa bata. Oo Ama, sapagkat ganoon ang nais mo. Ibinigay na sa akin ng aking Ama ang lahat ng bagay. Walang nakakakilala sa anak kundi ang Ama, at walang nakakakilala sa Ama kundi ang anak, at ang mga pinili ng anak na pagpahayagan niya. Lumapit kayo sa akin kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok, at matuto kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at may mababang loob. Makakatagpo kayo sa akin ng kapahingahan, sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok, magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Word of the day, hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang ating word of the day ay pahinga. Kung may isang bagay na kulang sa maraming tao ngayon, iyon ay pahinga. Hindi lamang pahinga ng katawan, kundi pahinga ng isip, pahinga ng puso, pahinga ng kaluluwa. Maraming natutulog ngunit hindi nagpapahinga. Maraming nagbabakasyon ngunit hindi naman mapayapa. Maraming nakangiti ngunit pagod na pagod ang kalooban. Pagod sa problema, pagod sa responsibilidad, pagod sa pagkukunwari, pagod sa pakikipaglaban, pagod sa kakaisip, pagod sa kakahanap ng kasiyahan. At marahil kung magiging tapat tayo sa ating mga sarili, may mga pagkakataon ding nararamdaman natin ito. Yung pakiramdam na gusto mo nang sumuko, yung pakiramdam na wala ka nang maibigay, yung pakiramdam na kahit anong gawin mo, parang mabigat pa rin ang lahat. At sa gitna ng ganitong kalagayan, maririnig natin ngayon ang isa sa pinakamagandang paanyaya ni Jesus sa buong Ebanghelyo. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigatan sa inyong pasanin, at bibigyan ko kayo ng pahinga. Napakasimple, ngunit napakalalim. Hindi sinabi ni Jesus, lumapit kayo sa pera. Lumapit kayo sa tagumpay. Lumapit kayo sa kapangyarihan. Ang sabi niya, lumapit kayo sa akin. Dahil alam niya na ang tunay na pagod ng tao ay hindi kayang lunasan ng pera. May mga mayayamang pagod pa rin. May mga sikat na malungkot pa rin. May mga matagumpay ngunit walang kapayapaan. Dahil ang pinakamalalim na pagod ng tao ay pagod ng puso. At iyan ang gustong pagalingin ng kamahal-mahalang puso ni Jesus. Sa kapistahang ito, ipinagdiriwang natin ang puso ng Diyos. Hindi lamang ang organ, ito yung heart na tumitibok ng kanyang katawan, kundi yung sentro ng kanyang pag-ibig. Ang puso na marunong umunawa, ang puso na marunong magpatawad, ang puso na hindi napapagod magmahal. Kapag iniisip natin ang Sacred Heart of Jesus, madalas naisip natin ang larawang may nagniningas na puso, may koronang tinik, at may sugat sa tagiliran. At bawat detalye ay mayroong daladalang mensahe. Ang apoy ay tanda ng kanyang walang hanggang pag-ibig. Yung koronang tinik ay tanda ng sakit na tiniis niya para sa ating lahat dahil sa kanyang pag-ibig. At ang sugat ay tanda ng kanyang puso ay nananatiling bukas kahit paulit-ulit siyang nasaktan at nasasaktan. Napakaganda noon dahil marami sa atin ang kabaliktaran. Kapag nasaktan tayo,
nagsasara tayo. Kapag nabigo tayo, lumalayo tayo. Kapag ipinagkanulo tayo, natututo tayong magtanim ng galit. Ngunit si Jesus, habang lalong nasasaktan, lalo namang nagmamahal. At yan ang puso ng Diyos, palaging bukas para sa ating lahat. Sa Ebanghelyo ngayon, sinabi rin ni Jesus, pag-aralan ninyo, matuto kayo sa akin, sapagkat ako'y maamo at mapagkumbaba ang puso. I am gentle, meek, humble of heart. Napakagandang paglalarawan. Hindi niya sinabi, ako'y makapangyarihan, ako'y dakila, ako'y hari. Hindi. Bagamat totoo ang lahat ng yon, pero hindi yon ang kanyang mensahe. Ang pinili niyang ilarawan ay ang kanyang puso. Maamo, mapagpakumbaba. Dahil ang tunay na kapangyarihan ng Diyos ay hindi nakikita sa pananakot, kundi sa pagmamahal. Ang puso ni Jesus ay hindi pusong nananakit. Ito ay pusong nag-aanyaya. Ito ay pusong laging bukas para sa atin. Hindi pusong humahatol kaagad, kundi pusong naghihintay sa ating pagbabalik. Hindi pusong nagsasara, kundi pusong laging bukas para sa atin. At marahil, ito ang dahilan kung bakit maraming tao ang lumalapit sa puso ni Jesus. Lumalapit ang mga makasalanan, lumalapit ang mga sugatan, lumalapit ang mga dukha, lumalapit ang mga pagod. Dahil sa Kanya, natatagpuan nila ang isang pusong hindi sila itinataboy. At kung titingnan natin ang ating buhay, marami tayong mga pasaning dala-dala. May pasanin ng pamilya, may pasanin ng trabaho, may pasanin ng kalusugan, may pasanin ng kasalanan, may pasanin ng nakaraan, may pasanin ng mga sugat na matagal na nating kinikimkim, itinatago sa ating kalooban. At minsan hindi natin namamalayan na dinadala natin ang mga ito na mag-isa. Kaya tayo napapagod. Dahil hindi tayo nilikhang pasanin ang lahat ng mag-isa. Nilikha tayong lumapit sa Diyos. At dito pumapasok yung napakagandang mensahe ng ating Ebanghelyo na gustong iparating sa ating lahat. Karaniwan kapag may mabigat tayong pasanin, ang gusto natin ay alisin agad ito ng Diyos sa atin. Ngunit, pansinin natin, hindi sinabi ni Jesus, aalisin ko ang lahat ng problema mo. Wala naman sinabing ganun, di po ba? Sinabi niya, bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Napakalalim po nun. Dahil minsan hindi agad nawawala ang krus. Ngunit, nagbabago ang taong may pasan ng krus. Hindi agad nawawala yung problema. Di po ba? Ngunit may bagong lakas na dumarating para harapin ang mga problema. Hindi agad nawawala ang sugat, ngunit may kapayapaang pumapalit sa takot at kirot. At yan ang himala ng Sacred Heart of Jesus. Hindi laging inaalis ni Jesus ang ating pasanin, ngunit dinadala niya ito kasama natin. At kapag kasama natin siya, gumagaan ang lahat. Ang krus na dating hindi natin mabuhat ay nabubuhat natin dahil kay Jesus. Ang sakit na dating sumisira sa atin ay nagiging daan ng paglago. Ang luha na dating puno ng kawalan ng pag-asa ay nagiging luha ng pagtitiwala. Kaya sa kapistahan ng kamahal-mahalang puso ni Jesus, inaanyayahan tayong gawin ang isang bagay na napakahirap para sa maraming tao. Ang huminto, ang lumapit, at magpahinga. Hindi sa harap ng cellphone,
Hindi sa gitna ng distractions, hindi sa mga pansamantalang aliw ng mundo, kundi sa puso ni Jesus. Dahil sa kanyang puso, may lugar para sa iyong pagod. May lugar para sa iyong luha. May lugar para sa iyong mga tanong, para sa iyong mga sugat. At higit sa lahat, may lugar para sa iyo. Kaya ngayong araw, tandaan natin yung salitang pahinga. Ito yung ating word of the day. Hindi pahingang ibinibigay ng mundo, kundi pahingang nagmumula sa puso ni Jesus. At kapag natagpuan mo ang pahingang iyon, kahit marami ka pang problema, magkakaroon ka ng kapayapaan. Dahil alam mong hindi mo na kailangang dalhin ang lahat ng mag-isa. Tanungin natin ang ating mga sarili. Magnilay tayo. Ano ang pinakamabigat na pasaning dala ko ngayon? At handa ba akong ilapit ito sa kamahal-mahalang puso na Jesus upang matagpuan ang tunay na pahinga? Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoong Jesus, maamo at mapagpakumbaba ang iyong puso. Lumalapit ako sa iyo, dala ang aking pagod, sugat, takot at mga pasanin. Yakapin mo ko ng iyong pagmamahal at bigyan mo ko ng kapayapaang hindi kayang ibigay ng mundo. Naway matagpuan ko sa iyong puso ang pahinga ng aking kaluluwa. Amen. Pagpalain kayo't ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Ikinagagalak naming ipaalam sa inyong lahat ang muling pagbubukas ngayong taong ito ng Hope Center, isang ligtas at mapagkalingang lugar para sa mga nangangailangan ng paggaling at panibagong pag-asa sa buhay. Ang Hope Center ay bukas para sa mga individual na dumaranas ng mild to moderate cases of addiction. Kabilang na po rito yung pagkakalulong sa droga, pagsusugal, alkoholismo, digital addiction gaya po ng internet addiction, online gaming addiction, at syempre yung online gambling addiction. Mga kapatid, layunin po ng Hope Center na magbigay ng holistic na paggaling, physical, psychological, spiritual, at social healing sa pamamagitan ng maayos na programa ng pag-aalaga, ng paggabay, at pagbabagong buhay. Kung ikaw po o ang isang mahal sa buhay ay naghahanap ng tulong, pag-asa, at bagong simula, bukas po ang aming pintuan para sa inyo. At para po sa mga interesado, makipag-ugnayan lamang po kayo. Mag-message o tumawag sa numerong ito, 0945-874-0799. Sa Hope Center, may pag-asa, may paggaling, at may bagong bukas.